Papi, ang ilimnon nga moayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Papi taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Papi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Papi kitang tanan. Mag-Lacto Papi. Lacto Papi, ilimnon alang sa tanan. Lacto Papi, palit na. Lacto Papi, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Papi, tambal nga pagkaan nindot. Pagka okay, diba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lacto Papi, mapaitin na. Lacto Papi, kanunaya. Lacto Papi, masaligan ta. Galing na. Mag-Lacto Papi, ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lacto Papi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lacto Papi, hindi ka nunaya. Lacto Papi, taluwas. Sige na. Lacto Papi, ka happy. Mag-Lacto Papi, mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Ang oras sa Bantay Radio Cebu, alas 8:04 sa Kabuntagon. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing lapas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Kagalan, may adlaw, kumusta? Welcome sa atong Tulumanon Newsline. Karon mo ay Friday episode, Friday edition sa atong Tulumanon o sa ka-radio magazine program. Naglangkob ni sa labing labas nga mga balita, local, national, international, ug uban pang matang sa mga balita. Nga mong giisip nga makapainteresar ninyo sa inyong pagpaminaw. That might trigger you interest in watching Newsline over Bantay Radio Cebu. Ingon man sa South Radio Karkar ug Argao Cebu. Unya mag-isgot man tag Karkar niya balita. Nagpadayon pa karon ang kapulisan sa investigasyon may tungod ni atong pagpatay nga nahitabo dito sa Barangay Perilos, Karkar niadtong miaging adlaw. Kano sa usa ka tawo ang napatay sa diha nga samtang sila nagsakay motor, kining biktima nya doon na siya ay kauban sad. Doon ay nagsunod nila nga nagmotor sad, riding in tandem, duha sad ka tawo, nya gi pamusil sila sa makadaghang higayon.
Kining biktima nakabsan sa kinabuhi. Gila ni siya nga si Limart Rakasa Tanukan, taga Sitio Tugas, Barangay Bulinawan, Karkar. Nihagom siya og daghang samad sa pinusilan sa nagkalain-laing bahin siyang lawas. Unya sa dihang gida siya sa ospital dito sa Karkar, wa na gid siya maluwas. Ang investigasyon nagpakita nga nagsakay ni siyang motor uban ni Jose Farle Disipulo Gliocam. Paingon naman to silang mamauli dito sa Bulinawan, Karkar. Gikan sila sa lungsod sa San Fernando. Sa ito pagikan sa San Fernando, pa-south ni sila, pauli sa Bulinawan, Karkar. Kining Pirilos, Karkar, mga kabantay, kung dili mo suhito. Ako suhito ko kay permi kong muagi dito kay taga-Argao man ko. Niguli na ko sumua. Gikan diri sa Dakbayan sa Sugbo, pinigagi ni mo sa San Fernando, muagi una ka sa San Fernando, una pa ka makaagi sa Karkar. And before Karkar City proper, na dihang Barangay Pirilos. Kining paulian unta sa mga biktima, no? Niining biktima nga namatay nga gipusil sa riding in tandem nga mga tao tuani sa unahan sa city proper. Sa ato pa Pirilos, unya sunod ana moabot na ka sa city proper sa Karkar. Immediately unahan sa city proper sa Karkar mo na sa ang Barangay Bulinawan. Mo ni paulian unta. Pero na siya makaabot sa ilang pauli kay diri pa lang sa Pirilos, Karkar. Gikan sa San Fernando, ipusil sila. Dito ni sa Sitio Katugasan, Pirilos, Karkar, alas 8:45 sa gabi. Niadto miaging gabi ini nahitabo. Bisan pa man og nasamda na sa unang pagbuto. Si Tanukan ipadayon gihapon pag maneho sa iyang motor uban sa iyahang pasahero, apan gisundan gid sila, gigukod gid sila, o nagipabutan pa sila pag-usab. Si Gliocam, kining kuyog nga naluwas, wa siya mamatay, apil ni Lanukan, miila sa mga suspitsado nga mga silingan ra nila dito sa Bulinawan, Karkar. Iyang giila ang usa ka Rangel Lantape nga gianggaan usab og RG. Ingon man Percival Kamumot nga mga silingan ra nila dito sa Sitio Tugas. Ato pa nagsilingan ra ni kunya nag-away og may resulta ngadto sa pagpamusil. Ipadayon pa ni karon pag-imbestigar ning itabua sa Karkar Police mga higala ug hinauton ta nga masakpan dayon nila ang mga suspect aron nga makaangkon og hustisya ang namatay. Dili pa tawa patay idihag unsay motibo niini. Ambot ka si Ray Quijano Alquizar, nakadungog na ba siya ini? Unsay motibo niini? Dili ba ni drug related ang maong hitabo sa pagpamusil? Personal grudge ba ni o unsa? Basta kay mao na dunay usa nga namatay. Nya duha ang namusil nila. Duha ba o driver lang ang usa? Usa rin namusil niya. Duha pud ni nga sakay sa naguna nga motor nga gi paarakan og pabuto. Ug ang ga-drive mo'y namatay. Sa laing bahin, naguna man tag report og mga police reports mga higala. Nasa kontrobersyal kaayo nga kamatayon sa usa ka marine biologist dito sa atong silingan nga isla sa Negros. Ang upat ka mga suspitsado na ay tulo nga nadakpan. Gidakop na sa kapulisan ang mipatay sa 73 anyos nga Amerikanhong marine biologist nga si Dr. Kent Edward Carpenter. Nahitabo ni dito sa iyang Pinoyanan sa Sibulan, Negros Oriental nadtong Hulyo 12. Mahapit na mo simana. Ang Public Information Office dito sa Kapulisan sa Negros, pinagi sa tigpamaba nini nga si Chief Colonel o si Colonel
Allen Ray Ko. Miingon nga ang pasiuna nila mga pasiuna nila nga pakisusi. Nagpakita nga usa ni ka hitabo unta sa tulis apan nakumplikar ni kay gipatay man ang idarana nga marine biologist. Giingon nga doon na siya kapuyo. Wa inganli sa balita og kinsa ning iyang kapuyo nga babae. Unya miingon ra ba ning kapuyo nga gipanamastamasan sa siya. Gawas nga gipatay ang iyahang kapuyo nga usa ka retired marine biologist. Wa man sa disulti og doon na ba'y mga cash o baka mga importante nga personal belongings nga nawagtang apan ang gialigar sa report mga higala mao nga kining kapuyo nga babae gipanamastamasan sad kay kuan man upat man ni katao ang mga suspect apan tulo pa'y nadakpan pero masulbad ning kasuha nga na may mga nadakpan gani bisan pag usalay madakpan patug-anon man na sa mga pulis kinsa tong iya mga kauban. So posible nagtago-tago na ni ron. Police have arrested 3 of the 4 suspects allegedly involved in the killing of Dr. Kent Edward Carpenter, 73 anyos nga Amerikanon nga marine biologist nga tuwa magpuyo sa Sibulan Negros. Murag tulis ni unya panahon na nga madiskuido ilam sa kung gisagulan og pagpanglugos kana kung tinuod ning allegation. Kasi pagpanglugos niya napay pagpatay. So grabe gyud kadagko ni kasuha. Naay murder, naay rape. At also sa kapag pagkikinabi uban sa media, mga higala, ang kapulisan, tinagin ni Colonel Allen Ray Ko. Ang nadakpan, mauni sila si Mo, alias lang tingali ni Mo, 21 anyos. Gagiyong mo'y nagpatay sa marine biologist ng Amerikanon. Doon ay ginganlag JF. Ang giingon nga maoy ng lugos sa kalibin. O kapuyo ni Carpenter, ug doon na pa'y usa ka lain nga maoy nagsilbi nga lookout. Ang istorya sa lookout daw sa ni reinforce, ni corroborate sa aligasyon o pasangil sa live-in partner nga babae nga gi-rape siya. So, kuan controversial ning kasuha mga higala dito sa Sibulan Negros niadto ning maaging gabi. Ug giingon ra ba nga usa ning mga suspect nakatrabaho og repair job dito sa Pinoy-anan ining Amerikano og siyang kalibin. Gusto kong mutanaw kung sa itsura ining yung kalibyan, patanon ba ni? Sexy, ba't ngaling naibog? Kaya nakasod lagi sila sa Pinoy-anan, o niya, tanaw tingali nila mga amugaway man ni, kwartahan niya, tiguang man ni usa. Dali ranin tulison, dili ni makasukol, murag ingon ana ba? So, kita, makapupunag leksyon ini mga higala nga, dili pod kuan, dili tamo kumpiyansa, di mo ginakalikayan nga dunay tayo patrabahoon, repair job, usahay madaot atong gripo, kinahanglan ta og plumber, na ay madaot sa atong Pinoy-anan, mga kwarto, atong pataurag division, o baka dunay pandayonon dito, manawag ta og carpenter, atong pasudlon sa atong Pinoy-anan, o niya, na-familiarize na day niya ang lain-lain nga mga suok-suok sa atong bahay. Labi pag yung naay babae po dito nga magpaseksi-seksi po. Kalamian nga kuan. Tanaw-tanawon kay sexy kayo. So, mao na kay galaan. Masulbad na ning kasuha, pero mao lagi. Namatay na tong 73 anyos nga marine biologist nga si Mr. Carpenter. Niya kining iyang kalibin nga babae, posible dili sa tingali ni 73 ang iyang kalibin. Basin batanon wa man ibutang direk pila. Unya ni claim nga gi-rape siya sa usa sa mga
nisod sa ilang Pinoy-ana. Nagpatay siyang bana, grupo sa nagpatay siyang bana og ni rape sa niya. Tulo sa upat ka mga suspitsado ang nadakpan. O padayon, ang atong tulumanon, Newsline. Humani ning mga pahinumdom. Newsline. Bring health into your home. Ako si Tita M, anchor woman sa programang aron ang lungsod masayod maglakto pafi aron himsog pirmi. Wa ako magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Lain gyud ang akong paminaw mo to nga alit na lang na kong gibati nga kasukaon ko, pwera lang sa mga nangaon karon ha. Tulog yun ka bisis nga, suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa, ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga lacto puffy, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka, lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat pug maayo sa lacto puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa lacto puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa lacto puffy tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Bring health into your home. Ang Lacto Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Puffy. Dugay na lang akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto Puffy. Sekreto sa mga champion. Lacto Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon og prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan og prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian.
mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa daotang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural, may gipiling edad. Tanan, mahimong moinom sa Lacto Puffy, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay sintay 1 anyos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is, inom ko Lacto Puffy. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Mawagtan na. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtan na siya. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Aban, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Newsline. Padahin ta sa itong tulungan ng Newsline, mga kabantay. Tuntag na karon alas 8:25 na. Luoy sa kaning biktima sa kuan. Biktima sa pagkakuryente ba? O sa ka 27 anyos nga babae. Na dunay mga anak, no? Nakuryentihan padung unta siya manginhas dito ni sa Tahaw, Pinamungahan. Dito sa 3rd Congressional District. Nahitabo ni atong miaging adlaw. Alas 7 sa buntag dito sa Purok, Lagaw, Barangay Tahaw, Pinamungahan. Kining Tahaw, sikat ni barangaya kay og magisgot kay Pinamungahan. Na diha ang nindot kayo nga mga beach resort sa Barangay Tahaw. No? Nahitabo ni ang pagkakurinti nining babae, niresulta gid siyang kamatayon, batanong inahan in taon, 27 anyos.
Ang biktima giilanga si Jeneline Tihana Dunal. Lumulupyo ra sa maong dapit. Paingon unta ni siyang manginhas na pinasikat sa investigasyon sa kapulisan. Niagi ni siyang fishpan. Nya kanang punong sa mga isda ba. Paingon dito sa hunasan din adto siya manginhas. Apan siya pag-agi dito, iya nasaghiran ang usa ka nagharag nga poste unya dunay kuryente, live wire dito. Nabitik siya og nakurintihan sa live wire. Pastilan. Posibleng wa makahibaw ang biktima nga live wire to, ang iyahang nasaghiran, apan mo na dito'y hinungdan siyang hinanali nga kamatayon. Nagharag ning maong puste kay nahumkan ang yuta nga gitarukan ini dito duol sa fish pond. Kini kay pinamungahan man so dili na ni sakop sa Veco. Puste sa kuryente, sakop na ni sa Sibeco, mga kabantay. Kay gawa sa Visayan Electric Company ang nag-supply elsewhere sa probinsya maong Sibeco 1, 2, and 3. Kung kini live wire ni sa Sibeco, dili po na ito dito basol ang Sibeco, tingali wa sila kabantay bago pa to. Pero unta mga barangay official sa Tahaw Pinamungahan, siya rog wagin mo kabantay nga na putol din nagharag nga poste niya na putol ang kuryente ba. Dili kuryente ang naputol kanang kuryente dili man na makita na to. Ang kable, ang wire nga diin anha magsubay ang kuryente naputol. Kuyaw kaig masaghiran sa mga tao mo nang aduna unta if ever naay nakabantay ni adto tingali wa sad gid nakabantay no kung bag-o pa to. Unya panahon na gyud nga mamatay itong babae nga paingon lang untang manginhas, simple ra kay kinabuhi manginhas lang. Dili risgo ang iyang gibuhat nga pagpangita untag kanang makaon para sa iyahang pamilya. Pero unexpectedly mo'y nahimong hinungdan siyang hinanali nga kamatayon. So luoy nga palandungon nga ingon ini ang nahitabo so sa kabatanon nga ginang na kurentihan. Tingali wa siya kaybaw nga live wire to, pero para na to ma-live wire man kun dili basta naingon ana magbitay nga nang kable sa elektrisidad. Angay unta nga dili na gid ta mo kuan ana, dili na ta mo kumpiyansa ba nga makahikap o makasaghid yan ang mga magbitay nga mga wire sa elektrisidad. Alas 8:29 kay galaan. Nga pailaing dili maayong balita. Sa sunod simana gikabalakan nga muusbaw sa ang presyo sa gasolina, diesel fuel, kerosene ug uban pa nga mga petroleum products. Dako-dako ra ba ning umintuha 10 pesos kada litro. Sa diesel unya moabot tingalig 5 pesos ang sa gasolina. Kini matod pa sa Department of Energy. Ang mga motorista nagatubang na sad og pagsaka sa presyo sa diesel fuel, ingon man sa gasolina. Kini gipadayag sa direktor sa Department of Energy nga si Rino Abad dito sa mga tigbalita sa kauluhan. Extra large nga adjustment unya sa Hulyo 21 kada Martes man gini mga higala. Kada Martes nga dunay dunay usbaw o Lunes pa ba ni ang Hulyo 21 sa man pizza 20 murag Lunes ni. With increases potentially hitting over 10 pesos per liter. Mingon ni si Director Abad nga ang DOE nagpahigayon na ron og mga meeting uban sa mga stakeholders aron makapangandam ang tanan nga mga hingtungdan kung unsay angay nilang buhaton para sa pagkuan bitaw, pag-cushion sa impact. Aron dili kayo magrabihan sa impact sa pagsaka sa presyo sa diesel fuel ang mga tao. Ilabi na ni nga naa sa transportation sector.
Nag-discuss sila, i-reinstate baka nila ang mas istrikto nga pag-monitor sa mga presyo sa nagkalain-lain nga mga gasoline stations. Kunya, ilamang ipatuman ang dugang subsidy. Doon na sa noy niingon nga dili tingali ka ay mapiktahan ang dito sa Manila. But how about diri sa probinsya, diri sa Sugbo, sa Davao, sa Bacolod, sa Iloilo, ug sa uban pang mga lugar outside of Metro Manila? Kay mugamit manggihapon gasolina ang mga tao diri. Na kung mao na umento sa presyo dito sa Manila, mao sad na. More or less ang umento sa presyo nga ipatuman sa mga gas dealers dinhi sa probinsya. Naanay subsidy ron sa kuan. Nagipanghatag ang nagkalain-lain nga mga ahensya sa gobyerno, both the national government and the local government unit, subsidy nga to sa mga driver sa mga di pasahirong sakyanan, driver sa mga habal-habal, o kining mga motorcycle taxi, uguban pa nga nagagamit sa gasolina, sa diesel fuel o sa kerosene. Pasag nila na nga mga e-vehicles kay di kuryente naman na, di naman na sila apektado sa pagsakakanaog sa presyo sa gasolina. The projections may still rise or fall with 2 trading days remaining. Tungod ni sa nibalik na sad nga tensyon mga igala, nibalik na sang gubat, wa naman ang ceasefire negotiations tali sa Amerika ug sa Iran. So nibalik na sad nga magbinumbahay na sila dito, ug ilan na sad nga istriktuhon din na sad makaagi ang mga barkong dikarga, katong kargahanan og gasolina ug uban pang mga produkto sa petroleum di na pod freely makaagi sa Strait of Hormuz. Mao na nga magnihit ang supply. Kaya tuaman ang supply dito sa mga barko. Kunya ang mga barko di man makalawig. Ang buti pasabot ni ini kay galaan, maglisod na sadta. Payo sa Manila kay naumintuhan na ang ilang minimum wage. Dini sa mga probinsya, apil na din sa Sugbo ug sa Central Visayas region wa pa. Ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board giingon nga karon pang sunod buwan sa gusto magsugod sa ilahang mga sabot-sabot kon pilay iusbaw sa minimum nga sweldo sa mga mamumuo. Mao pa isugod sabot-sabot ato pa maglalis pa na dili pa na dayon unya sa sunod buwan nga kaaprubahan. Labi pag dunay daghang mga disagreements, labi pag dagko ang gintang. Pananglitan ang mga mamumuo, mangayo og pila, 200, 300 ba matag adlaw across the board, unya ang mga employers mingon lag 20. So layo kay gintang. Hantod mag-abot na sila sa tunga-tunga kay negotiations man lang eh. Tali sa employers sector sa mga nagnegosyo ug sektor sa mga nanrabaho sa nagkalain-lain nga mga negosyo. So muna ang RTWPB, wa pa sila. Wa patay bagong wage order din sa Manila na ana. Mana nga og mahal ang gasolina dito, mahal ang pliti, at least masagang-sagang na din hindi patakasagang. Dili patakasagang din sa mga probinsya, mga higala. Kay wa pa man na, no? Nga tua dugang hinugtanay sa bakos ang atong buhaton bisan og perti ng huguta sa atong mga bakos kay dugay na tang nagantos. Numdum ko sa akong amigo nga pirming magduawan na mong kinon diri sa Pante Radio, si Rex Fernandez. Kumusta man kadong? Siya gaantos, Sir John. Sige lang gini siya gaantos. Hapit na 20 katuig niyang inantosay. Pero gwapo lang yapon ni Rex Fernandez. Bupadayon, ang atong tulumanon, humanining laing hutong sa mga pahinomdom. Newsline! Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lactopuffy Food Supplement.
Batasana kanunay ang pag-inom sa Lactopafi, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lactopafi Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lactopafi Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lactopafi. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lactopafi, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lactopafi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos kon garlic na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Apan gawas na ini dunang ginigitawag og selenium, usa ka antioxidant nga mao'y mopatok sa high blood pressure ug mopaus-os sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini molami. Suway ang fried powdered garlic kon pinulbos ang ahos, menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lactopafi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lactopafi. Bring health into your home. Bring health into your home. Lactopafi Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lactopafi Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lactopafi and bring health into your home. Bring health into your home. Bring health into your home. Lactopafi Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mao ang nahibiling food particles sa baba nga i-decompose sa mga bacteria nga mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lactopafi Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaa niini. Ang pag-inom og Lactopafi Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth, and gums. Inom og Lactopafi and bring health into your home. Bring health into your home. Lactopafi, probiotic food supplement. Kaysa Lactopafi, pirmitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit, ug mga problema, sa Lactopafi kita matabangan. Lactobacillus na kinahanglan sa atong kalawasan. O Lactopafi, o Lactopafi, sa Lactopafi permitang healthy. O Lactopafi, o Lactopafi, sa Lactopafi permitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit ug mga problema, sa Lactopafi kita matabangan.
lactobacillus kakinahanglan sa atong kalawasan. O lactopafi, o lactopafi, sa lactopafi permitang healthy. O lactopafi, o lactopafi, sa lactopafi permitang healthy. Lactopafi, bringing health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghiskot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matod pa, manok kinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lactopafi, bring health into your home. Digid sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lactoplant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganism sa Lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa Lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinatiak ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lactoplant. Ani ana ang produkto nga makatabang sa atong kalikupan. Insumo Plus! Insumo Plus, muwagtang sa grabe nga baho. Epektibo pagwagtang sa mga sakit nga gikan sa mga bakterya. Dili makadaot sa tao ug kahayupan. Makawagtang sa mga langaw ug lamok. Barato ug makadaginot ka. Dili makadaot sa kalikupan. Insumo, maggamit usab sa paglimpyo sa tubig, paglimpyo sa mga basura, pagwagtang sa baho. Insumo Plus, a quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can, kada adlaw alang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet, lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet nahimutang sa Salinas Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet. 15 minutos na lang sa dili pa ang alas 9 sa buntag. Yan natas na ginapos nga bahin sa atong programa Newsline. Ang Departamento sa Edukasyon, pinagi sa ilahang Sekretary Sani Angara, may propose. Naghangyo sa Baybalawranan sa Kongreso o sa Senado, nga mugahin og dili mo menos 8 bilyones pesos para ning isweldo sa mga security guard. Security guard nga i-assign sa nagalain-lain nga mga tunghaang publiko. Elementarya, high school, college, basta eskwelahan sa gobyerno, public schools. Kaya kato mga private schools, bahala na ang mga tag-iyaan ng mga eskwelahan na sila na mo provide og mga security guards na naman na. Pero ang atong mga eskwelahang publiko,
kining atong mga eskwelahan nga gipadagan sa gobyerno, wa in taon ni sila mga gwardya kasagaran nga i-employ niini mga barangay tanod sa respective barangays. Unya ako I have nothing against the barangay tanods. Maay na sila nga pasidunggan sad tungod sa kakugi nila ug tungod kay bisag gamay ra na sila honorarium. Ya depende hinuon na kung dato ang barangay dako sad. Apan kung kabos nga barangay gamay sad kaayo ang ilang honorarium. Mo na nga usahay sungugon taon ni sila nga ang motto kuno sa barangay tanod, no coffee, no duty. Mga tanod na taon mo i-assign pagbantay. So, dili yung kaayo istrikto. Dili kaayo istrikto ang ilahang pagsusi sa manod. Kanang manulod nga mga bata o mga maestrong maestra diha sa mga eskwelahan. Kini na natukmod magod ang DepEd sa diha nga dunay school shooting dito sa San Jose National High School sa Tacloban, pipila ka simana ng milabay. Nga day nangamatay mga batanong estudyante o niya ang mga perpetrators. Mga batanon sa gihapong estudyante. Nga mo'y namusil dito. Daghang naangol. Dihay namatay. Tulo man tingali, 4. Dito ni sa Tacloban Leyte. Ug humani adto mga igala, nakamatngon ang mga magbabalaod. O kapil na mga ginikanan nga kinahanglang i-secure ginang atong mga tunghaan. Kinahanglan dunay mga security guards nga husto sa training. Atod pa ni DepEd Secretary Sani Angara nga kinahanglang istrikto gyud ang pag-inspeksyon sa mga bag. Kung sige panood, dagko na mga inang mga knapsack, mga bag sa atong mga estudyante ron, elementary o high school, magbaguod naman na silang bag. O baka na sila daang pusil. O baka kutsilyo, mga hait nga butang nga makamatay, basig manunggab na simbako dito. So kinalang i-screen ginagmaayo, o niya mo, palit pag mga metal detectors, apil na sa gi-propose nga gastuhan ni DepEd Secretary Sani Angara. Kinahanglan og tighter security ang atong mga school campuses, especially the public schools. Kung kining public school mo man idaghan kayo mga igala kay kuwang pamangani ni naman gani mga issue nga naalang in taon naalang klasihi ilawom sa mga kahoy ang mga bata. Kay kuwang og classrooms. Kini manggong classroom sa dili ni ang project pagtukod og classroom. Dili ni pareha ka lucrative, dili ni parehas ka kanabang mapangwartahan sa kanang project nga flood control. Still lang dagkuag SOP ana pero kining sa eskwelahan manggod dili. Nya doon ako na istoryang kontraktor nga kanang mga horizontal projects maunay dagko kaayog ganansya ang kontraktor makabahin ginag SOP nga dagko pod sa mga kinsay nagbuot ana mga proyekto. Horizontal meaning gababag ba? Karsada, flood control. Pero kanang vertical, kanang gikan diri sa ubos, unya mo, saka pa ingon sa taas, gagmay ra kuno na. Naagod gihapoy ganan siya, pero mas lucrative, mas profitable ang horizontal projects. Hamot nga na. Dili man ta civil engineer, wa man ta masuhito ana. Na civil engineer pa unta ta, basig to atas DPWH unta nagtrabaho. Dili lang po ta mangandoy nga maapil ta sa SOP kay tanawa ko sila si Bryce Hernandez, sila si Henry Alcantara. Tuaron sila sa sod sa pader na bato at
rehas na bakal. Tungod kay nahilambigit man sila sa anumaluso nga flood control projects. So mana nga balikan na to ang akong gisgutan nga 8 billion pesos nga gipangayong budget ni Secretary Sani Angara sa DepEd para dunay ikasweldo na dili man ay mahimog Manila lang, lukop nasod nationwide yun nga tanang mga public schools, elementary, high school, college, ginalang mag-provide silag security guards. Kanang well-trained yun nga mga gwardya nga maka-detect dayon kung doon ay isok-sok nga mga deadly weapons ang mga estudyante na may mga maestro nga may magdasag deadly weapons sa eskwelahan. Estudyante ginakasagaran ka mo may agresibo kayo. Medyo matured naman ang kuan. Mature-minded na ang mga maestro maestra dili na tingali na magdag mga bladed weapons. Gawas lag doon na sila kontra. Na responsable na po na sila paggamit ni anang maong mga armas pero mga estudyante gud kiat kay gunauna gusto pang magpasikat. Gusto pa og kanang mainila sila nga isog sila dili sila weak, di sila madaog-daog. So muna nga dunay mga estudyante gyud nga mo bisan og gidili magdagyod og mga hinagibang makamatay ug usahay gani mo aktibo gyud sa paghimo og mga krimen. Ilabi na ang uban aware nga dili man ta mapriso kay minor pa man ta pareha atong sa Leyte god. Dihay ilahang chat sa Messenger nga ay kaso kay minor man ta. Mo po ni usa sa makapa hinuklog nato ug murag magmahay punta nga ngano manggi patasan man ang edad sa criminal liability mainta ka ng mga arilang ubos 9 gibutang man dito 15 14 13 unya doon na may mga 15 14 13 nga maldito na kayo. Labi pa kay na-influensya na po sila ni daghan kaayong mga adverse, mga bad influence diha sa social media. And everybody is using the social media. Almost everybody karon. Labi pang mga batanon. So, ang pamaray gidayon sa bata, inig ka ng butan-butan na siya, mingon din, palitik og cellphone pa, palitik og cellphone. Kaya parehas akong mga kauban nga naapod sila'y kalingawan. Na dito sa cellphone naaman ng social media, Facebook, Twitter, YouTube, na may daghan diha mga bad influence ng mga video. Simbako og way proper guidance kay busy kay mga ginikanan sa panginabuhi. Ang mga maestra sa dili nakaato. Malalim bago na og ikay advisor, maestra ka, class advisor ka, 40 ka mga tinunan, maato na nimog atiman tanan very thoroughly. Dili. So, mga bata, mag-istorya-istorya lang sa sila. Biliban ako adtong kuan ba yun? Maayo kayong mapusil to si kuan. Cardo de Lisay. Yeah? Sa ang probinsyano. Or, Ilngigang Tanjiro Bisag comics na sa Japan. Ngigang Tanjiro. Maayo kayong muda sa iyahang samurai. Putol kong liog sa kontra. So, kana mo'y nakita as bata unya, samtang nagtubo siya, muna'y iyahang basihan nga basta di ay maayo ta. Maayo taan ang pinatyanay. Ako rang usa unya makalupig kong mga 5 ka kontra. Musikat na ko. Daghan na yung mobilib na ako. Naaman na sa tao nga gusto siyang daygon. Labi pa og dili pa kay hinog ang iyang unahuna. Aron pagbalansi-balansi nga dili man di ang kinabuhi dili ni kay pasikat lang. Kinahanglan sa daghan pagkaghuna-hunaon to become a responsible individual. Mga bata waman na nang huna-huna. Kita day pagkabata na to gusto mo lang tag duwa-duwa. Basta makakaon lang, busog lang, iniguman, duwa dayon, wala. Mauna nga, as we grow up, mukalma-kalma na ta. Pero sa wa pa na, mukalma,
simbako ug ang mga bata makahuna-huna naghimo og grabe kaayo nga mga butang sama pananglitan niadtong nahitabo sa San Jose National High School sa Tacloban, Leyte. So para nako angay suportaan ning kuan proposal ni DepEd Secretary Sani Angara nga magahin og 8 billion kana binilyon na dako ng kantidad pero pila ra man na kung itandi sa uban nga gigastuhan og binilyon unya nahog lang sa way hinungdan. Kadaghang mga binilyon na wagtang na nato. Kana gastuan nato na provide tag security guards sa mga public schools. May nagtarungon sa dang bidding ini. Tarungon sa bidding unsa nga mga security agency ang makakupot kay sayod na rabata. Sa kadugay na nato nining broadcast industry daghan na kay mga balita nga dunay mga favored contractors and suppliers. Kini supplier ni mag-supply og serbisyo sa security. Diya sa Kapitolyo sa una, na controversial na kinsay unsa nga agency sa security ang angay nga makakupot diha. Kay basta daghan nga security guards. Ang gikinahanglan per head man na. So, let's say for example, doon ay 1,000 ka security guards. Yun niya og ang nakatabang pagpalusot nga kining mao nga particular security agency mo ay makadaog. Kinibaw man ta kanang bidding sa iyon ra gina nga maniobrahon. Mamaniobra man gina kon dunay mga balibo og kamot diha nga manghilabot sa mga bidding o public auction. May nga din commission lang ko be. 100 pesos per head lang ko sa security guard. Niya kus kalibo ka security guard ang nakasod. Ang napasod sa security agency, nakasod og kontrata di paldo. Malalim mo nag 1,000 katag 100. 100,000 sa di mo. Passive income. Higda-higda lang kasi inyo, kubra lang kadayon sa imong komisyon kay naa. Ang security agency nga imuhang gi-endorse dito, niya mo ay nakalusot. Yeah, of course, doon ay daghan laing bayranan dito. BAC, chairman sa BAC, kinsay local chief executive, o baka kinsay mga mo decide aron nga kanang maong ahensya ha o kanang kumpanya ha mo ay makadaog. So, kining tanan mga higala, kuan ra gyud no? Kinahanglan gini sa atong vigilance, atong pagbantay nga dili unta mausikan ang atong buhis. Pero resume das cuentas, maayo para nako. Personally, maayo ning gisugyot ni DepEd Secretary Sani Angara nga magahin og 8 billion pesos para pag-provide og security guard sa tanan nga mga public schools nationwide. Ug dinhi atong tapuson ang atong Friday episode sa Tulumanon Newsline. Salamat sa inyong pagtanaw, inyong uban ako. Sud sa milabay nga usa ka oras. Dinhi sa atong Tulumanon Newsline sa Bantay Radio Cebu. Kombinasyon mo nig ari ninyo tan-awa o paminawa sa Facebook live stream. May mo sa dugadto sa mga hookup stations nato sama pananglitan sa South Radio sa Karkar ug Argao, Cebu. Doon na sa tayo replay sa DYAJ Sambuan. Hopefully sa umabot nga mga adlaw magkadaghaning mga partner stations nato. Talking about partners, ako mga partners engineering department, atong mga technicians, videographers, ug uban pang mga kauban sa technical department. Diri sa studio, sila Skinon Sinisa, si Patrick Tiagsay ug si Sunny Boy Sanchez. Dito sa Karkar, dito sa South Radio to si Ray Alquizar. Ako si Jun Carillo. Happy weekend, everyone. Newsline. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu,
with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino